Magandang umaga po mga kababayan. At saan mang dako kayo sa mundo, ah, ang ating pong updates ngayon mga kaibigan ay patungkol po sa patuloy na paglakas at pangunguna ng Unity Team ni Bongbong Marcos sa Sorbe. At bago po natin pagpatuloy ang ating pag-uusap, ay mangyaring i-like at subscribe niyo po muna ang video ito upang may shout out ko po kayo at sa inyong mga komento. Yan po. So, tulad po ng ating pag-usapan ngayon ay si Unity Team Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, mga kababayan, ay patuloy na nangunguna at lumalakas sa Sorbe. Mayroon po kasing bagong Sorbe ngayon ng Okta Research, mga kababayan. Mamaya po ating pag-usapan yan. Subalit, bago po tayo pumunta roon, ay titingnan muna natin itong patuloy na paglakas ng suporta ng taong bayan kay Inday Sara at sa Unity Team ni Bongbong Marcos. Ayun po. At dahil dyan, mga kaibigan, ay nakita natin na ang kanilang kalakasan ay nakakabuti po yan sa kanila upang makakatulong sa darating po na eleksyon sa sunod taon. Ilang araw na lang po ay 2022 na. So, pagdating ng January ay 4 months na lamang po mahigit ang bibilangin buwan pagkatapos ay darating na po ang eleksyon. Yan po. So dahil dyan, bakit nakakatulong ang sobrang lakas ng suporta ng taong bayan kay BBM? Sapagkat hindi po natin alam na ngayon pa lamang ay may mga tao dyan o may mga elemento dyan na nagpaplano na pwedeng dayain o ano man ang binabalak nila sa kay Bongbong Marcos, mga kababayan. So, kung ang eleksyon ay sa suporta ng taong bayan ay sobra-sobra ang boto na makukuha ni Bongbong Marcos at Inday Sara, mahirap po madaya yan, mga kaibigan. Yan po sang-ayon sa aking obserbasyon at opinion ay isang nakakatulong sa kanilang kandidatura ito. Dapat nga po ay palakasin pa lalo ang suporta natin, taong bayan, para matulungan natin ng husto yung Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte Carpio. Yan po. Nakakatulong po yan yung ating suporta. Kasi kung ang nakita natin ngayon, kung ating balikan noong 2016 election, mga kaibigan, ang Pangulong Duterte ay mayroong mga reports doon na nadaya din po yun ng maraming boto. Subalit dahil sa napakalakas ang suporta ng taong bayan, nakapagbigay po ng proteksyon sa kanya yung sobrang boto na hindi na po kaya talagang dayain dahil sobrang boto. Ganun po. Si Bongbong Marcos, the Vice President, tumakbo noon, ay nadaya po siya dahil doon sa hindi masyadong kalakihan ang lamang niya kay Leni Robredo. Mayroon lamang mga 1 milyong boto ang lamang ni Bongbong Marcos noon sa pagtakbo niya ng BP 2016. Kaya po, madaling naman iubra doon sa mga kawatan ng boto dyan, mga kaibigan. So, dahil dito ay
tayo po, taong bayan, ay kinakailangan solido at sobra-sobra at suportahan natin yung ating kandidato na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, mga kaibigan, upang maprotektahan natin sa mga posibleng mandaraya dyan. Katunayan nga po, yung kumilik ngayon sa ating video na post kahapon, kagabi, ay mayroong mga nuisance candidate dyan na isa pang Marcos na tumakbo, itong Maria Aurora Marcos, mga kaibigan. Kaya po, delikado yan. Actually, yung taong ito na tumatakbo na Pangulo, ay hindi naman talaga po sa puso yung pagtakbo niyan, kundi ang motibo niyan ay pagsira lamang sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Mantakin mo kung makasama yan siya o hindi siya ma-disqualify bilang nuisance candidate. Dalawa pong Marcos tatakbo. Marahil ang taong bayan ay malilito. Baka inakala yung Marcos na kanilang nakita, iyon na yun. Yun pala ay hindi yun. Dapat si Bongbong lang ang makasama doon sa baluta. Kaya dapat po nating ingatan ito at suportahan natin si Bongbong Marcos. Anyway, mayroon po kasing bagong survey na ating sisilipin ngayon, mga kaibigan. Ito ay sa buwan lamang ng Desembre. Yung survey na ito ay sa Okta Survey Research, mga kaibigan. Dito ay patuloy na nangunguna ng milya-milya ang unity team dito, Bongbong Marcos at saka si Inday Sara. So kung ayon sa record, mga kaibigan, atin pong isa-isahin pagbasa sa record, ay sa Okta Survey, si BBM ay nakakuha po ng 54%. Percentage po ito, mga kaibigan. At si Lini, mayroon lamang pong 14% nakuha. Si Isko Moreno ay mayroon lamang pong 12%. At si Pacquiao ay mayroon lamang pong 18%. At Lacson nakakuha lamang po ng 5%. Yan po sa pangkalahatan, mga kaibigan. So napakalayo po ang agwat, ang distansya, milya-milya po. Kay BBM 54%, si Lini ay 14% lamang ang nakuha. So yan po, si Lacson ay 5% lamang. So kay BBM, mga kaibigan, sa NCR, mga kaibigan, ay 37%. Si Lini sa NCR ay mayroon lamang pong 7%. Si Isko ay nakakuha ng 20%. Yan po ay tala sa NCR, mga kababayan. Sa Luzon, 57% nakuha ni Bongbong Marcos, at Lini 70% lamang po, at Isko ay 10%. Sa Visayas, mga kaibigan, ay nakakuha si Bongbong Marcos ng 50%. Si Lini nakakuha lamang ng 17%. Si Isko nakukuha lamang ng 15%. Sa Mindanao,
mga kababayan, ay nakakuha si Bongbong Marcos ng 63%. Napakalaki po. Si Lini nakakuha lamang ng 8%. Si Isko ay nakakuha lamang ng 8%. And po, si Pacquiao ay nakakuha lamang ng 2%, mga kaibigan. Yan po sa NCR. Si Lacson ay nakakuha ng 18%, mga kababayan. Ayun po. So, malaki po ang agwat na nakuha ni BBM. Sa 37% sa NCR, si Lini ay mayroon naman pong 7%. At Isko ay 20% po, mga kaibigan. Pansinin po ninyo. Dito po sa tinatawag na economic socio-class survey, mga kaibigan, ay si Marcos ay nakakuha ng 63%. Si Lini ay 9% lamang. Si Isko ay 14% lamang. Yan po. Ito po ay EBCDA, mga kaibigan. So sa ABC, uulitin ko po, 63% nakuha ni Marcos. Si Lini 9% lamang at Isko ay 14%. Sa D, si Marcos ay nakakuha ng 55%. Sa si Lini ay nakakuha lamang ng 15%. At Isko Moreno ay nakakuha lamang ng 8%. Sa E, si Marcos ay nakakuha ng 46%. Si Lini ay nakakuha lamang ng 11%. At Isko Moreno ay nakakuha lamang ng 23%. Si Pacquiao sa ABC ay 5% lamang po ang nakuha. At sa D ay 12% nakuha ni Pacquiao. At Lacson sa ABC ay nakakuha lamang siya ng 2%. At sa D ay nakakuha lamang niya ng 6% si Lacson. At sa E nakakuha lamang siya ng 2%. Ayan po. So, yan po yung kinalabasan sa survey. Napaka layo po talaga ng agwat ng survey, mga kaibigan. So, pupunta tayo sa Vice President survey, mga kaibigan. Hindi na po natin isama yung ilan dyan na kasi wala po, kulilat eh. So, ito lamang nangunguna. Sa BP survey, Sara Duterte ay nakakuha ng 50%. Nationwide po yan. Si Soto ay nakakuha ng 33%. Medyo mataas-taas yung kay Soto, subalit malayo pa rin, milya-milya pa rin ang agwat doon sa kay Sara, mga kababayan. So dahil dyan, mga kababayan, bakit ko po ito binasa at in-update sa inyo? Sapagkat ito po yung survey na bago na inilabas ng Okta Research, mga kaibigan. Kaya dapat po sa aking opinion ay uulitin ko po at suportahan natin ng husto ang ating kandidato si BBM at Inday Sara upang makatulong tayo sa posibleng magaganap na dayaan. Hindi ko po sinasabi na tiyak na yung dayaan. Ngunit mapasubali lamang po tayo sapagkat hindi natin alam na mayroong mga masasama ang loob dyan na magsamantala sa eleksyon, mga kababayan. Pansamantala, yan lang muna ang ating update, mga kaibigan. Sana po ay pagpalain kayo sa pagpasok ng bagong taon.
God bless.